Magandang tanghali, Mayor! Magandang tanghali po, Mayor. Magandang tanghali, Mayor! Magandang tanghali, Mayor! Programa ng Tabuk City Local Government Unit. Dahil karapatan ng mamamayan ang magkaroon ng sapat na kaalaman sa mga nangyayari, mangyayari at mga nangyari sa mga plano at proyekto ng Tabuk City LGU sa pangunguna ni Mayor Darwin C. Estraniero. Magandang tanghali, Mayor! Tuwing Biyernes alas 12 hanggang 1:00 ng hapon. Dito lang sa Radyo Natin FM Tabuk 103.7. Magandang tanghali, Mayor! Magandang tanghali po, Mayor. Magandang tanghali, Mayor! Magandang tanghali, Mayor! Programa ng Tabuk City Local Government Unit. Dahil karapatan ng mamamayan ang magkaroon ng sapat na kaalaman sa mga nangyayari, mangyayari at mga nangyari sa mga plano at proyekto ng Tabuk City LGU sa pangunguna ni Mayor Darwin C. Estraniero. Magandang tanghali, Mayor! Tuwing Biyernes alas 12 hanggang 1:00 ng hapon. Dito lang sa Radyo Natin FM Tabuk 103.7. Magandang tanghali po sa ating lahat. Ito na naman ang programang hatid sa inyo ng ating butihing Mayor Darwin Estraniero. Magandang tanghali, Mayor. Every Friday, 12 noon to 1 p.m. Naririnig po tayo dito sa Radyo Natin FM 103.7 at napapanood sa Facebook, YouTube at Zeno Radio ng City Public Information Office. Ako po si Aisen Bukalen and kasama po natin ang Licensing Officer 3 iti Tabuk City, no other than Sir Giovanni Buslig. So, kumusta Sir Giovanni? Okay naman, Sir Aisen. Mabuting-mabuti. Kumusta po tayong lahat na nanonood at nakikinig ng programang Magandang Tanghali, Mayor? Yes. The reason why we requested Sir Giovanni nga umay dito'y tapno maibinsa-binsana niya. We only have few days left, Sir Giovanni, kat December 1 niya. Yes. Kat ayan na, meron na naman po tayong mga series of events in celebration of Christmas kat adadagito'y maibinsa-binsa to no madamdaman, no? Ma'am Karen, hi Ma'am Karen. Adapay lang gamin ni Ma'am Karen tata EJ Davidson nga nag-attendar iti Creative Summit. Inya iti nga part iti celebration tayo iti Mangwa Festival tataket. Later on, she will be coming over to discuss inya dagi na duma-duma nga events for this December. Kat one of the events kasi natin is the food bazaar nya. Iso nga adda po iti business permit and licensing office representative po natin tapno ibinsa-binsa namet nya no ano ba yung mechanics iti food bazaar natin ken inyamat dagijay dapat nga i-prepare po natin and of course sa mga consumers or dagiti kakailian tayong tunga umay we know for a fact no na the food bazaar during December ket isuti maysa nga kumbaga nagmamagnet no Yes. kadagiti kakailian tayo so Pagpaspasyaran yes definitely sir ket isuti mapana ibinsa-binsaan niya kung ano ba yung ating food bazaar so Sir Giovanni ilan po ang ating mga vendors or mga carts nga mai-display to tatang December and So, kailan po magi-start sir? Yes, okay. Thank you, Sir Aisen. So, as Sir Aisen mentioned, nga one of the activities during the Christmas season is the food bazaar, wherein the Business Permits and Licensing Office is in charge. In charge, Yeah. yes. So we nag-conduct kami nga iti orientation and registration on November 28 kadagiti ambulant vendors who were interested to join or mga lati stall. So from the previous bazaar during the fiesta and in the previous Christmas season last year, the stalls indicated 43. Now, during the orientation,
nag-flock iti interested Yes po. nga applicants tayo. Idi Tuesday, idi November 28. So, nakita ni Sir Pierre, our Business Permits and Licensing Officer, Mr. Pierre Galicia, we wanted, as much as we wanted to accommodate them all, basit lang. Isu lang di designated. Gamen nga impalubos ti LGU nga usarin ti food bazaar. So, indawat ni Sir Pierre kini our dearest mayor nga numabalin niya na yunan, so we were able to get the one space yung parking area on the other side. So from 43 naging 49 na siya. Wow. So, nadagdagan ng konti. Yung konti na yun, 6 na rin ang natulungan natin doon. Yes. Now. So unfortunately sa mga nakikinig, close na po yung 49 stalls na yun. Stalls, So, kahit sabihin natin kapopose lang, nung Tuesday lang nung Tuesday po. Kapopos pa lang na-meet na yung quota. Istoryada girl kat, rabiin pa lang hindi 27 kat naka-standby na ako na ta gymnasium. First come, first serve. So, the mechanics or the regulation presented nga during the orientation, kadwa tayo ti Sanitation Division of the CHO Yes. and Senro. So, from the perspective of BPLO, so, ang tent natin is only 3x3, tapos makawara. So, 3x3 tents, wala na yung mga cart. Kasi yung cart, 3x3 lang yung space mo, lumalaki yung sinasakop ng cart, dapat jay, pang trail na, Pang yung trail trailer na. na niya. Yes. So, kasi so in kwata yun nga 3x3 tent only, no? So yung 3x3 kung ano lang yung Yung space na niya. yon, no inya lang ti mabalin mo nga ikabili di 3x3 nga tent mo. Yun lang ang dapat mong i-utilize. So, wala na yung tables and chairs sa harapan. Kasi syempre, yung food bazaar po natin, it's not a restaurant. No? Yes. It's a pick and go. Yes. Yung Nga concept niya, yung concept pick and niya, go. pick and Yes. go. So, binawal na natin yung tables and chairs outside their tents. If in case no kunada basit lang mo di space ti malako dapat maka-accommodate ti one table inside their tent, that's fine. Okay. That's fine kasi nasa space naman niya. Yes. So, and yung previously one of the observations not only us but other offices naman na no syempre no nasapad ang mapankat na pudot pa lang. Kwanti init mapudutan da or no nagtudo na garbage agpatagwab da. Ma-understood mo di ay. Ngamti daw dawat tayo lang katigiti vendors. Something presentable that kumamot di patagwab da hangan na rut-rut nga sa ako black nya garbage ka. Jay na siya atmat ko mga nga extension. Yan na siya nga extension na. So, di kijay. And the Sanitation Division yung health cards ng ating mga food handlers, yung hand gloves nila, face mask if possible, no makisangsango dati kwada. And hairnets or cap. But make sure kano nga kalugong yukot no nagdumog kayo akat hanga matinag. Nga ko nada. And most importantly yung from the Senro regarding your garbage. Di kiti basura yun. The Senro requires 2 garbage bin para yung nabubulok at di nabubulok. Yes. And isa pa na hiniling ng Senro is that yung mga barbecue vendors na maging responsible sa sticks. I-separate nila yung lalagyan ng barbecue stick. Ang suggestion is siguro yung mga 1.5 na bottles or Wilkins para doon nila i-shoot. Kasi ang experience ng mga street sweepers natin, matutudok dano i-compress na di sako. Piman so nga kunato nga kwa. And one of the agreement is that regarding ti basura, ta syempre hantay nga maanawa dagiti aggatang oray kitkitanda nga dati basuraan ditan beleng dita. Now, from the previous again, the observation no dilawom the vendor, ti may nga vendor, apo dalusan yung mat ati sango yo. Hamimot nga lako dayta sir. Hamot nga da kami nagatangan na. Madingay DJ nga mindset. Yes. Responsible tayo
sa tinatapatan natin. Yes. Regardless kung galing sa tindahan mo o hindi. Hindi. No? Oo. And to all the customers naman po, maging responsible din tayo kung sa tamang tapunan ng basura. Yes. No. So yun yung mga ano. And then maagang pamasko sa mga vendors ng City Government of Tabuk through our dearest mayor again waiving the space rent. Wow. So Oo. so dapat yan daily na may space rent. Space so rent, yes. I'm not sure kung magkano siya. Pero ang binayaran na lang is miscellaneous na lang, which is 1,100, good for 30 days. 30 days. Yes. Oo. So, ang start po natin sa mga nakakuha, sa mga pinalad na 49 vendors is, since ang start natin is December 1, that is Sunday, you can now go and itayo nyo na po yung mga tent nyo and you can start to sell on December 1. December 1. Yes. That's this coming Sunday, Sunday, na, sir? yes, no? yes, Oo. yes. Yan. So, sir, ano naman po yung nature or niya dagi na dumaduman to nga mai-display food bazaar po natin? Actually, wala namang awan mo ti kunata yung classification no inya ti dapat dang ilako basta foods. Tayong mag-RTW doon. Yes. Bawal po mag-ukay-ukay doon. And one more thing na napansin natin is that kung magtitinda po kayo ng mga juices, palamig ganon, huwag po tayong magtitinda na may halong alak. Kasi meron po yung mga nakaraan, naka-display pa yung mga alak. Alak. Punch ba? Oo. Bawal po yun. Huwag po nating so yun. So anything, kasi suggestions nila, dapat i-control natin yung paninda kasi kung may shawarma na, dapat wala. Hindi po natin pwedeng gawin yun. Hindi natin matuturuan yung mga vendors kung anong gusto nilang itinda. As long as it's food na pasok siya sa pick and go. Pick and go. Ayan. No, aglako kayo with rice or anything, make sure na nasa cup na siya na wala kang tables and chairs. Yes. Oo. Yes, kasi sir, no pick and go yung concept natin, nagadumot 80 benches natin dito sa may park dito within City Hall compound, no? And syempre no kwantumot lang no may open to yung lighting Christmas lighting natin dito, definitely adan tumot lang ay dagito igid-igid nga pwede nga pagtugawan lata eh. So DJ a reminder sa mga ano natin na hantay yung ag-extend pa ij 3x3 nga espasyo nga naitid kada tayo sa mga vendors. And as you mentioned sir no, kada gitoy customers, gitoy kakailyan tayo mot nga mapanto dita nga food bazaar nga maging responsable po tayo niya no inyaman dagiti kalat po natin kat na-mention ni sir kanina, dati may provide tumot lang dagiti vendors natin ng mga garbage bins. Yes, so, yes. DJ nga tikas lang panunutan tayo latang asan mangibalangan mi, mga ganon, no? Kat napansin ko nga gamin Sir Giovanni, no? For the past years actually, no? Mas lalo no talaga nga jump pack dito sa may City Hall compound niya kat no inyaman nagiginat-gatang da food bazaar kat makita mo nga talaga nga it will be scattered around, no? Dito, mas lalo dito sa may harapan po ng City Hall compound natin. Kat, DJ, a gentle reminder, kada gito'y kakailyan tayo, nga adamot lang, dagito'y garbage bins po natin, siguro, mapantila tamo to nun, birukan, ay natin dagi garbage bins. Idanon tayo niya. Kasi nagrigat, dagiti sweepers natin kat isukapay nga kumbaga mas lalo pag makapal yung basura niya kat agasam data piman as early as 6 a.m. or 5:30 kat mapagrugidan nga agdaldaldalus dito sango ti City Hall. So yes. Antayo ko mga irastrason nga damot dagita paspasil doon ti gobyerno nga street sweepers. No, we help each other. Agtitinulong tayo ko nga ko. Hana na dagsen di ay nga. Yes. And actually that's part of disciplining ourselves. Exactly. Yes. Kumbaga na IEC tayo mutunon iti solid waste management, no? Kumbaga dagitoy kumamutunon ay iti uri ko na nga in your own little ways kat nagma-manifest
no kas ano ka nga na-educate about solid waste management. So a gentle reminder po niya kadagitoy kakailyan tayo. So adapay ba Sir Giovanni itikwa? So sir you will be monitoring, the BPLO will be monitoring itong mga vendors po natin on a daily basis, no sir? Mabalin mat nga dependent to niya ti instruction ni Apo BPLO. But from the previous mat kat kasi mat ti inaramid me, and there was an earlier meetings mat for the activity that the POSO and PNP will have. Ayan, and baka mo sir adamot lang iti ambush inspection tumut lang. Yes, Dagiti, definitely. It's So, sa health it's and one, sanitation, no? It's part of the orientation nga no man nag-violation notice tayo previously. So tatagamin kat nagkaroon nanti talaga nga pinaayaban tayo amin ni Suda for the orientation. We insisted data nga once nga nagkaroon ka iti violation this time, you will not be qualified again next time. Okay. Ayan. So, yun po ang warning po, no? Yes. Warning And, po sa atin. Common issue previously is that yung mga bantay, siyempre, during the registration, na-present di ay tumao inti stall niya, presenting their health card. So, hindi natin kasi sila bibigyan kung wala silang pinakitang health card. Minimum of 2. Kasi I doubt nga kaya iti may isang tao, iti may isang stall. Yes, yes. So, minimum of 2, ti dapat nga mai-present. If there are more than 2, that's fine as long nga adati health cards da. No? Ngayon, no ag-inspect iti kakadwa, adati ag-serve nga awan ti health card na, ti rason da pimano gamin je dati kasangsangpet na barbaro gamin. Barbaro kasangsangpet hanyo nga pagtrabahuan until ada iti requirements na. Tapno hanggayo nga ma-violation, hanggayo nga maungtan, hanggayo mapapanaw, hanggayo nga ma-negative list. Yes, sir. Oh, yeah. So, we have viewers online, no adaman ti questions you relative to the food bazaar natin, or if you have recommendations or suggestions po, you can just leave your comments niya, tapno ibasa tayo. And to those who want to greet or do some shout out siguro, you can leave your comments dito live stream po natin. So, adapay ba sir, parang a reminder regarding the food bazaar po natin before we proceed, kadigito daduma pa nga serbisyo po ninyo. Nohan man nga dagiti vendors for this reminder. If you notice previously, we are not allowing any rolling or ambulant vendors nga mapan maki join on those particular areas na kung saan natin nilagay yung mga food bazaar natin. To be fair, kasi nagbayad nagpwesto ejay. And then adati umay nga aglako nga gidurod-durod iti food mo't lang. So nga iparpar, hami nga iparit nga aglako kayo kakailyan niya nga kwa. But go somewhere else nga han nga ijay ta kababain mo't kadigay nakapwesto ta nagbayad da jay pwesto da. Awan ti bawalan tayo nga agbiag mo no agsapol. Na we just have to follow the guidelines or respect the rules. Yes. And sir, napansin ko niya how about yung sa parking po natin, kasi minsan kasi dito streetscape kasi yung ano natin ng food bazaar niya, dito streetscape iso dito sangon ti City Hall compound natin. Now adda gamin nga DJ part ng dito spaces dito before the provincial road or even along the provincial road adala tangay nagyag pa park. So kas ano sir ti panagkuha tayo dita, kas lang panagpaayos tapno yung food bazaar is only food bazaar. Minsan pa nga sir, di ba, may daanan diyan, biglang may nakamotor or may naka-tricycle niya, biglang sumrak in the middle of the food bazaar, no? Yes. Kasano sir ti guideline po tayo doon? I will try to answer the question, Sir Eisen, according to what Yes, I sir. know, no? Kasi awanak di previous meetings, but Yes, sir. with the help, siguro with the help of POSO nga steady agbantay ijay.
from end to end. Nga handang at Pastor Kitty Magnadjay, and I think it's also the POSO who will be in charge the rerouting. Rerouting Yes, daw, the rerouting, oo. yeah. Well, sir, kasi napansin ko nung last year, no, when we had that Christmas lighting, yung nagsasabay gamin yun Christmas lighting, andun na rin yung food bazaar natin, tapos andun pa yung mga different competitions, no. Nung after nung event na yun, hindi mo tan agpa-share kami di food bazaar ni bigla mo tan nga parang kulang na lang makipagpatintero kami sa mga nakamotor. Dagiti naka-tricycle nga agasem jiting nga na in between the duwa nga streetscape ano natin doon ket adalata ti sumsumrak ijay. So mayat met lang kumbaga matingnan to DJ niya nga as you mentioned kanina damot ti poso natin met lang to nga i-reroute damang assist to. Oo. And shout out po sa Public Order and Safety Office po natin. Hello Sir Burso and all the staff naggagat nga mapan kadagiti kalsada natin niya. And they will definitely be playing a major role din during this Christmas events natin yung public order and safety, no. And together with our colleagues from the Philippine National Police, no, PNP Tabuk will be there as well, no. So hello po, shout out po sa inyo. Okay, so sir, dapay ba iti reminder or any information na pwede nyo pang mai-share po regarding the food bazaar? Okay. Siguro ito na lang last reminder to the vendors na alam amo tayo mat kano kaano di last day tayo. So on the last day of the bazaar, we are expecting 100% dispersal on the following day. Dapat naka-dismantle kayo ti tent yun, naiyawid yun. Kasi previously, ada mawat-batit makabulanan nga nalpas yung event, adadapay lang din na. Yes, parang nag-extend. Not necessarily nga nag-extend yung inbatidan, jay. Gamit datatan nga, bumulanan ka, di da pala niyaw awit. Yes. So the last day would be December 13 or 30 or 31? Yes, if we are to follow the December 30, 30 days. Yeah, 30 days. Hanti mo ano ninyan tuti ko na ni Sir Pierre, we will let the public know. Ayan, so karagiti kakailian tayo niya. I know that you are excited once again to visit yung food bazaar po natin. That will open this coming Sunday na po niya. Karagito'y nag-aabang na naman kat na-mention ni Sir Giovanni Buslig kanina nga there will be additional food vendors or food carts po natin nga mai-display to dita kat mas sabi ko nga kanina the more the merrier. So mas maraming option po tayo nga mapan aglikaw-likaw to dita streetscape dito Sangon 80 City Hall compound. So Sir Giovanni, kadagiti other services po natin like sa business permit and licensing adda ba dagitoy importante nga announcement po natin na pwede po nating i-share kadagiti agdingdingag kan dagiti agbibuya, sir? Yes, okay, thank you Sir Esen for reminding that. But before sharing the current business activities ng office just to clarify na yung additional natin is already in there with the 49 from the previous 43. Yes, so 49 na siya. So close na po 'yon. Close na po 'yon. Now, I would like to share the current activities that the office is conducting right now. So, yung aim natin kasi yung aim ng office is to let all the business registrants from last year be renewed this year. No? So, one of the activities is that nag-conduct tayo ng visit sa mga unrenewed businesses. Ongoing yung conduct natin ng visiting the unrenewed businesses, giving them the reminder na mag-renew na sila ngayon, wag na nilang paabutin ng
another renewal next year. Baka kasi meron sila nasa isip nila na they can na pag nag-renew sila next year, hindi na nila babayaran yung ngayong yes. taon. No? Oo. You will not be able to renew your business permit for 2025 if you are not renewed for This year. 2024. So, kung pupunta ka next year, you have to renew your previous year bago ka makapag-renew ng 2025. So, 2025, oo. we are encouraging these businesses na unrenewed pa na come now. So, tulungan mi daw kayo no inya tikas tayo. Isuntumad lang timang pabayag kanya yun no next year data because you have to settle it first before you can renew. Yes, for next year. For next year, no? Yes. That is one. So, naggrupo-grupo ti kakadua jay office together with the representative of the city treasury na, to visit these unrenewed businesses. Hindi lang po yun ang ginagawa ng office. During the renewal kasi, ang renewal period natin is first 20 days of January. No? However, gapot tayo dyan kinaado iti registrants tayo, max extend. One of the requirements kasi ng renewal, lalo na itong malalaking businesses, contractors and everything, yung mga malalaki, is to submit their annual income tax return or the audited financial statement. However kasi, yung release ng previous year ng ITR or AFS mo is April 15 onwards, no? So ang ginagawa natin is they are submitting an affidavit of undertaking ng sworn statement nila for an unaudited financial statement in lieu of the income tax Income return tax kasi hindi return. pa nga naman siya available. Available, yes. However, they are supposed to submit it kung nakuha na nila. No? Ag post audit, ag post auditing. Now, dagihan nga undertaking handa nga nakapag-submit. Ag-submit da ko man kasi that will affect their renewal mutlaen next year. No? So, another part of the activity na ginagawa ng office ngayon is to visit again this establishment. Tayo na ang mag-reach out para matulungan natin sila. Yes, no? po. So, nagre-reach out yung staff ng BPLO to look for this establishment who submitted who undertook sworn statement in lieu of their ITR para mag-submit na sila. No, ganun. And one of the activity also is to find again and visit this unrenewed construction services. Itong mga contractors natin na hindi nakapag-renew. In the same, again, na magiging problema lang din nila next year. Kasi, lalo na kung bidders tong mga to, no? Hindi po kayo marirenew hanggat hindi nyo nase-settle yung taon na to. Taon na ito. No? So, para matulungan ulit natin, part again of the activity instructed by our BPLO to look for these businesses and give them the reminder. Do you have the Personally. numbers, sir, or yung figures? Meron naman. During the application kasi may contact numbers. Yes, Kung hindi na makontak yung number, yun ang hahanapin natin. Hanapin, But the team is trying to reach them by phone muna para kung hindi nila alam yung location. Ganun. And one of the reminders too is ito ang isang issue sa mga nagbabayad ng biannual and quarterly. So, pwede po kasi yon na pwedeng ang payment mo ng tax is biannual or quarterly. No? Kung masyadong malaki, hindi mo kaya, pwede mong hatiin o pwede mong i-quarter. However, kasi halimbawa nag-biannual ka o nag-quarterly ka, once na binayaran mo yung first mo, i-release na namin ang permit mo. So nakakalimutan na nila kasi may permit na sila. May permit na sila. Into no may danton agree nyo, makikigto da, tahanda nga makarenew, the system will not even accept renewal kasi meron pa siyang unpaid. Unpaid, okay. Na penalty ton. Agkud-kud da, nagreklamo dan kadakwan. It's your fault kasi amumot nga quarterly ka. Nga di garanti ko nakti-impact na gamin kat na releasean di.
Permit na. So one of the activity again initiated by our BPLO is panyumutang biro kan dagito nakabay annual kan quarterly. Tabakan na lipatan da. Oo. Tamatulungan tayo isuda. Reach out personally na to this businesses. So mga ganon. And tapos yun, and one more thing is that part again of the activity is yung magre-request kami ng copy ng income tax return or financial statements ng mga cooperatives and gasoline stations. No? Kasi not usually but mostly gasoline stations and cooperatives. Kasi itong mga tong establishment na to is tax exempt. Ang binabayaran lang nila miscellaneous. So minsan hindi na natin pinapansin kung magkano lang ang dinedeclare nilang gross. Though it will not impact yung babayaran nila, so you can declare small or big. Pero as much as possible sana i-declare nila yung totoo kasi nakakatulong sa atin yun. Yes. Merong impact po yung gross, yung record ng gross kasi nagagamit yan as a requirement of anything that the city government will use na katulad ng mga change of classification, Yes. classification yun yung mga nagiging basis no? So ganun. So ayun din pupuntahan din natin tong mga businesses na to get a copy of their income tax returns, no? Now, last thing is that reminding again to all business owners that the renewal period for the year 2025 will start on June 2. Yun yung first day of office natin ng January. No? So again, first 20 days po ang renewal period natin. So wag na ho natin antayin na matapos ang renewal period para to avoid surcharges and penalties. Now, sa mga po naka-extend ng vacation and hindi ho kayo makakapunta ng office, I would like to encourage you to renew your business online. Kasi fully automated po ang business permits. No? From application to payment to releasing. Yes. Okay. So pwede nilang i-print yung permit nila. Alright. So you don't have to come to the office nga makipil-pila. Mas convenient kanya yung business owners. You please try to use the online application. Paano po ba mag-online application? Meron pong nakapin instructional video at meron din pong downloadable PDF yon na naka-upload po sa BPLO page. So, ang Facebook page po namin is BPLO-Tabuk City. Ngayon, kung yung mga marurunong na po, nandun din po yung link ng IBPLS kung saan sila pwedeng mag-register. Available din siya sa website ng City Government of Tabuk under services. Alright. So parang JJ page po ninyo adan to DJ parang it's a walkthrough, no? Yes. Parang manual kada gito'y kaya't nang-apply online. Yes. So actually sir, adamot lang tikwa basaon taman saglit dagito'y comments ng ating netizens, no? Si Ma'am Tanet niya, magandang tanghali Mayor. Ma'am Tanet, magandang tanghali po. Si Francis Salvador Lugto, question niya sir, for new business po, ano po requirements daw? For new business daw. Yes, Sir Francis Lugto, magandang tanghali sa iyo, Sir Francis. So, available din po siya sa Facebook page natin. However, sige po, ang for new business po, unang-una is yung barangay business clearance. Iba po yung barangay clearance po sa barangay business clearance. No? And kung sole proprietor po kayo, DTI registration. Kung CDA, kung corporation or cooperative po kayo, SEC and Security and Exchange Commission registration or CDA registration po. And from the BFP is the Fire Safety Inspection Certificate. At yung proof of ownership po sa business location. Ano po ba yun, proof of ownership? Dito nalilito karamihan.
kung yung applicant ng business is the same, ano ba yung mga pwedeng proof of ownership? It's either transfer title, land title, tax declaration, no? Tax declaration, written consent, or memorandum of agreement, or contract of lease. Kailan po pwedeng gamitin? Kailan sila gagamitin? Okay, tax declaration or transfer of title lang kailangan mo if the name who owns is the applicant itself. Okay. Paano po kung sa tatay ko o kung sa nanay ko nakapangalan ako po yung magbi-business? Kuha lang po kayo ng copy ng title at written consent kung sino yung nakapangalan. Kailan po ba ginagamit ang written consent? Kung kin po kayo ng nakapangalan. Kung hindi ho kayo magkamag-anak o hindi po pwedeng written consent. It's either memorandum of agreement po yan o kaya kung pinare-rent po sa inyo is contract of lease. Hindi po pwedeng nagre-renta ka, written consent lang ang ibinigay. Okay. Ang next po doon, sa proof of ownership, i-drawing nyo na lang ho kahit sa bond paper kung wala ho kayong printed map para alam po namin kung saan yung business location nyo for inspection purposes. Okay, so hope Sir Francis po na andyan yung or na nabanggit po ni Sir Giovanni po yung mga requirements, no, para mag-apply for a new business. So time check natin, it's 12:35 in the afternoon. So when we get back, no, Sir Giovanni, i-discuss tayo pa further yung different services po ninyo. Mas lalo tani dandani man ti pa nagre-renew, karagiti new businesses who wishes to establish or makapag-business po dito sa Tabuk City and other services that you're offering sa public, no? So sa pagbabalik po natin, we will be discussing those and we hope that Ma'am Karen will be coming over para mailanad na niya, maibinsa-binsa na nag-DJ other events aside from the food bazaar nga may iyangay tatang December celebration po natin dito sa City Local Government Unit. So at this point, we'll pause for a short commercial break. Know Your Candidates Forum. Know Your Candidates Forum. Isang programang handog sa inyo ng Tabuk Community Radio Division ng City Public Information Office upang mabigyang pagkakataon ang mga botante sa 2025 midterm elections na kilalanin ang mga kandidato sa iba't ibang elected positions sa lalawigan at lungsod. Ito ay bahagi ng aming patuloy na pagsisikap upang mabigyang kaalaman ang mga botante at upang matulungan silang gumawa ng matalinong desisyon na mapili ang karapat-dapat na kandidato sa paparating na eleksyon. Know Your Candidates Forum. Dahil dito, inaasahan ang aktibong pakikilahok at pakikinig ng publiko upang sa paglipas ng programang ito ay mas makilala pa ang mga kandidato base sa kanilang personal na background at profile. Know Your Candidates Forum. Manood, makinig at makilahok mula 1:00 ng hapon sa November 20 at 21 para sa mga sanggunyang panunsod at sanggunyang panlalawigan 2nd District candidates. Sa December 4 para sa mga Vice Mayor, Mayoralty candidates at Vice Governor. At sa December 5 naman para sa Congressional candidates at Gubernatorial candidates. Know Your Candidates Forum. Dito lang sa Facebook page, YouTube channel at Zeno Radio ng Tabuk City Public Information Office. Know Your Candidates Forum. At tayo po ay nagbabalik para dito sa ating programang Magandang Tanghali Mayor. Na naka-livestream po tayo sa radyo natin 103.7 FM. So tatak at tayong kasama pa rin po natin si Sir Giovanni Buslig to further discuss niya
services na business permit and licensing office. So Sir Giovanni, we were talking about dun sa new business, no? So no, once yung mga na-mention nyo na requirements po kanina, sa mga new businesses po, they can still apply naman po sa online, no, sir? Yes sir, yes sir. Provided na complete na yung documentary requirements mo, pwede ka nang mag-apply online. But di ba sir, at some point kasi nga adadagid kumbaga reason nga ma-reject yung application mo. Are there circumstances na may mga na-reject po na application or it did not go through, it's because something is missing or something is erroneous doon sa sinubmit po nila online? Yes, meron, may mga instances na gano'n. Kasi once you submitted your application, no, and once verified by the verifier from the office of the business one-stop shop or kaya yung the person in charge of verifying submitted online application, pag nakita nilang may lacking yung documentary requirements, i-decline nila yung application, and at the same time informing the applicant Yes, of the reason. Of the reason, no? yes. Now, if wala naman nakita yung verifier na okay naman lahat yung attached documentary requirements, then they will verify the application. Once the application is verified, it will be endorsed to the endorsing offices online naman, automatically. So, maipapasa yon sa BFP, sa Sanitation Division of the CHO, and to the City Building and Architecture Office. Now, each office kasi meron silang kanya-kanyang approval din. Approval. Yes, Based on their own requirements din. Yes, So, in the same manner, pag dinecline ng isang endorsing office yan, they have to inform the applicant. Kasi ang makikita ng applicant doon sa portal niya, kasi gagawa ka ng account mo sa IBPLS. So nakikita mo yung transition ng status ng application mo. Once you submitted, unang status niyan is for verification. Once verified, endorsement. Nakikita ng client na endorsement at nakikita niya na decline. Pero hindi niya nakikita yung reason. So you have to call the client to inform them of the reason and what are they supposed to do. Yung declinement naman is hindi decline na hindi ka pinayagan. You'll just have to complete what is missing, then it will push through. It will push through yan. So, sir, how about dun sa payment? Kasi di ba may mga payments na dyan. Dati-rati kasi, sir, in terms of the payment, ngayon kadagiti clients po natin umayda ditoy to pay ditoy City Treasury Office, no? So paano po nag-evolve po yung system natin with regards to the payment po? Yes, so the city mayor and the city mayor and our BPLO, Sir Pierre Galicia, nakimawa na kini Land Bank. So Land Bank. But the good news is hindi mo kailangang account holder ni Land Bank para makapag-payment ka online. Okay. So, you can use your Land Bank account to make a payment. Kung wala kang Land Bank account, marami tayong ibang modes of payment. Pwede kang mag-over the counter. Pwede kang magbayad sa 7-Eleven. Or you can make a payment through GCash, Paymaya. Available lahat yan. Nice. Opo. Ayan, tatis tayo kasi nasanay na tayo sa mga Paymaya, GCash, no? Lalo pag nagiti online purchases natin. I guess sa mga business owners lang isungay tikas lamot lang napaka-basic din sa kanila Kasi ako din na nagtitinda paminsan-minsan ngayon talagang yun yung mode of payment din ng mga clients ko through GCash. So otatan adati GCash. So all they need to do, sir, siguro i-screenshot nila yung reference number siguro ng payment nila. No, meron i-submit tayo. Or dire-diretso If nabayaran na nila yon, meron tayong monitoring ng City Treasury kung may pumapasok na online online payment. So ang difference kasi pag account holder ka,
ng land bank at land bank mismo ang ginamit mong pambayad, outright, magpo-post ka agad yon, magbabago ka agad ng for issuance yung ano mo. Pero pag gumamit ka ng third party, imo-monitor nila. Pag na-monitor nila, then they will manually, the treasury, sila ang magpe-paid doon sa ano. Okay. Siguro mga 10 to 20 minutes. That's not bad. Oh, yes. Oo nga, sir. At least ang kapanginom mo ito. Si Teol, nung ay 30 minutes pa yung i-travel mo, no? Kung yun, kumbaga, hintayin mo lang yung ano, kasi i-manual pa nila yan. Then, after na i-manual dan, sir, that is the time, makita dan tumot lang di status nantun paid na, pero the status will no longer be paid for issuance. for issuance na. Ngayon, once na print ni client on her end o on their end, once na print na magiging license issued na. Okay. So, at least electronic copy na din ng ating business permit, no, sir? Ngayon, pag tinatanong, paano namin malalaman yung babayaran namin? Siyempre, nag-apply ka online. Yes. You have to put your active email address. No? Once yung tatlong endorsing offices, in-approve na yung application mo, automatic yun for assessment of payment na yung status. Once in-assess yan ni Treasury, at final yung ng Treasury yung assessment, automatic magsesend ng tax order of payment dun sa email mo. Okay. Doon mo malalaman yung babayaran. Okay. So it's very basic din niya nga karagi business owners kat adala tamot ati email address din po ninyo para doon maisesend yung tax order payment na na-mention mo, sir. Okay? At least you would know no magkano ba talaga ang total na babayaran ko. And from there, magbabayad ka na through different modes of payment na nabanggit ni sir kanina. So, DJ niya, Yes, sir. mayat lang sir ngayon nga i-karagiti mas lalo yung mga new businesses and even dagitoy kahit nangag-renew kat i-maximize nila yung utilization yung Yes. online, no? Tapno kumbaga pag nasanay na kayo ngayon parang ano na lang parang kumbaga in a snap of a finger kat ay may business permit na ako parang Yes. ganun because kasi ako, sir, di ba, meron din ako nagpa-process din ako. Kat it's gonna take ano lang yan. Actually, kung kompleto ka na lahat, kat saglit lang within, actually sir, yung timestamp ka natin, sir, nung nag-try ako dati, kat it's gonna take 2 hours nun sa akin nun Oo, pero siguro pero yun kasi nag-walk-in ako noon. Yes. Pero pag sa online, siguro within the day or ano? Yes. Basta kompleto ang ano mo, kompleto requirements. ang requirements mo. Basta kasi ang handling natin ng business registration is up to 3 days. But bakit natin patatagalin ng 3 days kung kaya naman ng 30 minutes? 1 Exactly, hour, diba? exactly, sir. Oo. Ako nga, sir, I'm a witness of that na nung trinay ko, case ko gamin kat kas lang nga nag-mix nga nag-online ka nag-walk-in lang idigat. It only took me siguro less than 2 hours kat meron na po akong business permit. So ganun na po kabilis ang pag-release po ng business permit at pag-claim po natin ng business permit. So kadagi agbalbalak, might as well try po natin ang online tapno makasanayan din po natin yan. Okay, so adapay ba, Sir Giovanni? Yes, isa na lang I would like also to remind those businesses na hindi na talaga nila i-renew yung business permits nila. So what is happening kasi is that ang karamihan ng alam, once you stop the business, okay na 'yan. You have to come to our office to officially file for the retirement of your business kasi no kunayo nga nag-close kayo lang at hanyo nga in official close data business permit you dito yung office, the system recognizes your business as is still active. So nagko-compute po yung interest
yung charges na ano. Kasi sabihin natin ang renewal period is next year. So hindi ka nag-renew tong 2024. Hanak ko nga ag-renew hanak to nga ag-renew no next year. Ta agsardeng ako nga ako. Oo. Hanap na pan nga agpeso. But you have to realize na nagtinda ka pa ng 2024. You have to Yes. pay the taxes of that Yes, oo. still Mm-mm. para ma-close natin yung business Business, mo. oo. Para tumigil din yung computation ng charges mo. Yes. So again, to those businesses that are not renewing again, umay kayo you official close you the business you. Pag na talagang gusto nila nang Yeah. i-close niya. Kat at this month circuit, you're trying to reach out to them. Yes. Yeah? Kumustaan no Yeah. active pa lang the business na or hindi na. No? Yes. Ayan. So, Dijay, dapat i-announcement tayo, sir? Awanan, sir. I said, Yes. nakitak na iti kodigo kat na-i-discuss ko. Na-discuss mo, okay. So, kahit kumutlang mo, sir, nga i-remind ang ating dagitoy aspirants po natin for the midterm election kasi naman napansin nyo tatay, di patalastasin niya kat will be conducting the Know Your Candidates Forum po, no December 4 and December 5. So, December 4 po ang naka-schedule sa forum po natin kat dagitoy angay-ngayangay for the position of Vice Governor, Mayor, and Vice Mayor po dito sa Tabuk City niya. December 4 po yan, Wednesday. Dito'y old SP session hall po natin within the main building po dito sa City Hall. Second floor po. Then, December 5, kat isumat dagijay agay-ngayangay iti congressman, the House of Representative and the gubernatorial candidates po natin. So, kada gito'y agbuybuya, nagdingdingag kat ag-tune in po kayo niya on December 4 and December 5. It's gonna be live streamed. Dito yung matang Tabuk City Public Information Office tapno mas lalo pa nga maamamu tayo dagitoy agay-ngayangay lalo na't itong forum natin would dwell on their personality, no, their personal profile kasjay not with the issues and concerns of the community. It's more on the personal background po ang ating kikilatisin sa kanila this coming December 4 and December 5. Tapos kaya't kumutlang i-shout out iti different committees iti Mangwa Festival po natin dito Tabuk City and of course with our partner agency nga Department of Trade and Industry. Actually ngayon this is gonna be the final day for the Creative Summit, no. Nagasat tayo dadagiji different resource speakers natin galing from the national agencies like NCCA and I believe we also have the itong Intellectual Property Office nga inumay niya tapno kas lang madiscuss nukas ano dagiji patenting, something like that. So ongoing po ang summit ngayon kat ang mga yung audience po nila ngayon is dagitoy different kumbaga creative sectors natin nya kat naganas ngay Sir Giovanni kahapon we naiyangay DJ Matagwan it's not Matagwan, it's Mangwa Fashion Show. Mas lang kami nagpadpada Mangwa Fashion Show kat there were 15 na brilliant designers nga in showcase po nila yung di na duma-duma nga new designs po nila and that is pattern from daytoy lagtub gitot weaving pattern. Ito kasing weaving pattern na to authentically it's Tabuk City, no. Kat mapansin na gijay na panmutlang nakibuya kat daytoy nga it originated iti Naning Heritage Village ang
lagtob gitot. Ang hirap din parang tongue twisted tayo, no, for the lagtob and gitot weaving pattern po natin. And ang dami pala ding mga pwedeng kumbaga mangi-applyan na nga pattern sa weaving pattern natin on different wearables natin, no? Kahapon kasi there were four categories, no? If I remember it right, may mga children wear, may business attire pa, may formal attire, tapos creative attire. So, yun yung mga na-showcase kahapon. And we thank DTI and of course yung mga colleagues natin dito sa city government for coming up with this activity. Tapno mas lalo pa nga kumbaga may introduce ng ating mga designers ang mga bagong designs po nila. And definitely nagitimot lang audience nga na panagbuya kahapon kat adantikas lang kumbaga hinahandpick nila na ito gusto ko yung design na ganito. So we hope din nga dagiti na pa nakapagbuya kat kumbaga mapatronize natin niya dagitoy products po ng mga designers nga parang kahapon. So announcement din pala Sir Giovanni na later on kat isu dito creative awards po natin. So di kalman gamin adati Mangwa Culinary Challenge. Yes. We also have the table and skirting. Adamot lang jay musikantahan, it's a songwriting competition niya. Kat for some other events din na it's a competition kat mai-award po mamayang hapon. Actually, it's 5 or 6 p.m. onwards. AJ Davidson Hotel po. So, yung mga nanalo po sa mga competitions ngayon, umay kayo mai-award po dagiye premyo nyo mamayang hapon. AJ Davidson Hotel Mitlang. Kasi, ang mangyayari po dyan is after the Creative Summit, siguro konting break lang, then proceed na po doon sa Creative Awards po natin mamayang hapon. So, kada gijay nanalo po, please be reminded na it's gonna be 5 p.m. Umay kayon, mapang kayon, AJ Davidson Hotel tapno mas kumbaga mas nasapsapa pa yung marugyanton data Creative Awards po natin. And aside from dagitoy nanalo kasi Sir Giovanni kat adangay nga talaga naging artist na natin nga kumbaga na-invite nga ma-awardan damot lang with the skills or the artistry nga forte po nila kat alongside with the winners kat adan tumot lang team awards kadagay. And definitely kadagitoy na imbitaran tumot lang creative artist po natin kat makaumayda no madamdama tapno lalo pa nga ma-recognize sila doon sa artistry nga kumbaga specialization po nila. Ayan, so kadagitoy agbaybuya or agdingdingag ngay kat pakisabihan po natin or mas lalo na dati amuta yung naginangabaken niya kasi naipopost naman po natin yan sa Facebook natin dito sa City Public Information Office page itong mga nanalo nga kadagitoy na dumadu mga competitions for the past days niya. Actually sir, ang dami din talagang mga events na nangyari for the past days dito sa Mangwa Festival and we really thank niya dagitoy colleagues natin from the Department of Trade and Industry nga kumbaga sila yung nag-oversee din sa mga kaganapan together with the different committees in charge tapno maging successful po ang mga events po natin. And we would like to thank all the participants kadagitoy different events po natin and kadagitoy kasamahan din natin dito sa city government nga ng conceptualize nang i-implement kadagitoy na dumadu mga events. So DJ Apo, kahit kumot lang i-shout out dagitoy kakarubak di Purok 5 Bulanaw
Sa mga restaurants po na nag-tune in dito sa radyo natin and the live stream of Tabuk City Public Information Office page. Magandang tanghali po sa inyong lahat. So Sir Giovanni, ba tiket mong i-shout out or i-greet? Actually, may isa nga pangarap na kano dito nga ma-shout out or mag-greet kano ti truly magandang tanghali bayan. So, shout out king ka dito yan katuparan ng iyong pangarap. Shout out sa iyo Mr. Ruben Butch Dawas Jr. Ayan, si Sir Ruben. Magandang tanghali po. Dati message po that we would just like to announce then nga December 2 will be the lighting ceremony po dito sa harap ng City Hall. That's coming from the overall chairman po natin ng December events po natin na si Ma'am Karen Wera. So for probably next week na kay kat makaumay ito ni Ma'am Karen tapno binsa-binsaan naman dagijay na dumadu mga events po natin. But definitely December 2 will be the lighting ceremony dito po sa harapan ng City Hall. At that will be 6 p.m. I-plus start time tumot lang dito yung Facebook po natin kung anong oras po ang lighting ceremony on December 2. So yan po ang programang hatid sa inyo ng ating butihing Mayor Engineer Darwin Estraniero. Makinig muli sa susunod na Biyernes, 12 noon to 1 p.m. po at maraming salamat. Kita-kita po tayo for the next airing po na Magandang Tanghali, Mayor. Magandang tanghali, Mayor! Magandang tanghali po, Mayor. Magandang tanghali, Mayor! Magandang tanghali, Mayor! Programa ng Tabuk City Local Government Unit. Dahil karapatan ng mamamayan ang magkaroon ng sapat na kaalaman sa mga nangyayari, mangyayari at mga nangyari sa mga plano at proyekto ng Tabuk City LGU sa pangunguna ni Mayor Darwin C. Estraniero. Magandang tanghali, Mayor! Tuwing Biyernes alas 12 hanggang 1:00 ng hapon. Dito lang sa Radyo Natin FM Tabuk 103.7.